Mala-lobster na seafood. Hindi lang pang mukbang, ha? Patok ding pang negosyo this year. Ang seafood kasi na ito, pwede raw alagaan kahit sa garahe lang. Ang nakilala naming sina Jel at Ron mula Lucena, Quezon Province, nang dahil daw sa mga nagnenegosyo nito, napag-go cray-cray over crayfish na rin. Nung una kasi, tilapia yung nakalagay dito. At napapansin ko, ang tagal niya bago lumaki. And tapos, ang dami ko lang nagagastos ng mga feeds. Ginawa ko na siyang crayfish, inalagaan ko, mabilis na lang dumami. Mula sa 3,000 pisong halaga ng mga crayfish at ilang mga kagamitan, nakapagsimula sila ng crayfish pond. Mukha lang daw sosyal tignan ang crayfish, pero low maintenance talaga sila. Hindi siya kailangan oxygen. Yun yung kasi yung pinaka magiging malaking factor kasi ang lakas sa kuryente nun kung everyday bukas ng oxygen. And then, the water, hindi na kailangan ng feeds kasi nabubuhay naman sila sa mga dried leaves. Pero ang talaga raw sumipit sa interes ni Jel na mag-breed ng crayfish ay ang pagkakaroon ng anak with special needs. Since nga yung eldest ko, na-diagnose siya ng autism, so kailangan talaga siya ng atensyon. Kumbaga. So, kailangan ko mag-focus sa mga bata. Dahil nasa bakuran lang, nagagawa niyang kumita habang nag-aalaga ng mga anak. Magandang araw mga Good News. Ako po ulit to, ang inyong resident bida dito sa Good News, Anjo Pertiera. At ngayong araw ay bibisita tayo sa isang content creator na kung saan binibida niya ang mga crayfish. At syempre dahil may hilig tayo sa seafood, hindi ko urungan ang challenge mo ngayong araw, Miss Vicky. Kaya naman para sa itong crayfish adventure natin today. Let's go! O, ayan na. Ayan, parang hipon na talaga siya. O, parang luto na siya. Ayan. Yan, orange. Ayan, ito siya. Ito siya. Wag mo ko sisipitin, sinasabi ko sa'yo, malakas o pumitek. Oras na para sa totoong challenge ni Anjo. E ano pa nga ba kundi ang manguha ng mga crayfish sa pond? Dahil nocturnal sila, mahilig silang magtago sa loob ng mga tubong ito kapag maliwanag. Tingnan nyo kung paano gumalaw ang isang eksperto. Let's go. Ito pala talaga. Eksperto, one shot. Go. I-train nyo ako, kailangan ko ng moral Kaya mo support. yan, kaya mo yan. Ito. Yan. Ito, Yan, meron dalawa. Tapos kapag may laman to, itataktak ko lang po dito. Ayan, palbaliktad. O, Positive. Pag meron nakita kayo sa loob ng tubo, itataktak nyo lang po dito. You're free, my friend! Ang mga lalaking crayfish, mas malalaki at may mapulang sipit. Okay lang daw, kahit maparami ka ng huli, Anjo. Marami naman daw buntis sa mga babaeng crayfish nila. Tapos makikita natin yung itlog sa kanyang tiyan. Ayun, ang dami. Parang caviar. Ilang weeks Ilang weeks po siya bago mag-hatch tong mga itlog niya ngayon. magiging craylings. 3 to 4 3 to 4 weeks, magiging ano na siya, craylings na ready to pagpag. Yung mga ganyan, mga 2 weeks pa lang yun, orange na ganyan. Ang saya naman ito. 4 to 5 weeks. Ang mga craylings o yung maliliit na crayfish ang naibebenta sa mga gustong mag-breed sa halagang 300 pesos. At ito na mga ka-good news, iluluto na natin itong simpleng dish at pinamagandang itong buttered crayfish. Sa butter, iginisa ang bawang. Saka inilagay ang mga crayfish. I'm sorry! Ang sakit sa puso nito. Nakita ko po silang masiglalat kanina at kumpleto pa ang paa at kamay at may antena pa. Kapag sobrang na-overcook, Mataba ba yung utak nitong mga crayfish? Oo. Kasi yun yung hinahabol ko sa hipon. oo, ganon. Sinisipit yung Mas ulo. mataba to kasi tingnan mo naman yung ulo niya, compared sa hipon, di ba? Ganun lang kadali. Mainit-init pa. May pata. Kaya na to. Ayan, ikot mo. Diretso, ikot natin. Ayun, grabe laman. Parang lobster, oh. Grabe. Parang ano, crab leg, no, na malaki, no, mataba. Oras na. Ako, ito na. First bite. Parang lobster na mas matamis. Mas malaman. Naku, kanin kulang dito. Para siyang crab na parang hipon, na parang lobster. Ang sarap. Grabe, tingnan na. Sarap. Naku, ang sarap. Awatin niyo ako ngayon na.
Naku, walang umaawat. Nako. Grabe higop. Wow. Ang sarap, no? At ngayon na nga, lumalaki na ang crayfish community nila. Mula sa 5,000, ngayon, nasa higit kumulang 30,000 members na ang Facebook group na ginawa ni Jel. At hindi lang yan, nakapagpatayo pa ng 3 karagdagang concrete ponds para sa mga crayfish sina Jel. Thank you, 2025 talaga. Gusto nyo rin bang sumakses sa negosyo? Sipitin na ang mga trending business idea at malay nyo, ang kita, mabilis ding bumalik sa inyo.